Hi. Ang pangit ko. So, ganyan na lang siya. Kanina ko pa inisip ko mag-video ko kasi tinatamad talaga ako. Pero, isip ko na sobrang tagal na nung last time na nag-video ko at nag-update about my life. Kaya, hindi ko nga alam kung uploaded na yun. So, yeah. Ayun. Hindi ko pa talaga alam kung anong gusto kong pag-usapan. Pero, on top of my head, ang topic na nasa isip ko is yung nagka-crush daw sa akin. Ang pangat pakinggan lalo na galing sa akin kasi hindi naman ako ganitong klaseng tao. Pero yun kasi yung usapan namin kanina, napag-usapan din siya. Nag-Jollibee kasi kami galing work, namiradyo sa Jollibee para mag-almusal. So yun. Last time kasi, like, mga bandang, kailan ba yun? Linggo, team building, weekends, nag-team building kami, tapos syempre nagiinuman, ganyan, nasa pool kami. Tapos medyo lasing na ako noon, nahilo na ako, sumusuko-suka na ako noon, pero naririnig ko yung pinag-usapan nila. Yun nga, hindi ko alam kung paano nagsimula yung topic na, kung paano napunta sa topic na may nagkakagusto daw sa akin sa prod. Tapos, chinchika ni TL na, ano daw, na, pag nga daw, pinagagalitan niya ako, like, nung una pa, matagal na to. Like, basta matagal na to, months ago na to, pinag-usapan namin yung hagdan. So, kakalipat lang, mga months na kakalipat lang namin dito sa apartment. So, syempre, yung hagdan nga, diba? So, pinag-anuhan nila namin yun, pinag-usapan namin yun na, yung hagdan nga, parang ginagawa namin kalokohan, ginagawang inside joke. Pagdating sa prod, nag-iinarte ako kay TL na pinagtatawanan nila yung hagdan namin kasi nga maliit. So yung mga friends ko, pinag-aanahan nila. Tapos, nag-aano kay TL na, pinag-iagay yung namin hagdan. Tapos, nag-aano pala ito si someone daw na sabi, dito ka na lang sa amin. Dito ka na lang sa amin, wala kaming hagdan. Parang, something, parang dito ka na lang sa apartment, sa apartment ko, or apartment namin. Wala kaming hagdan. Something, ganun yung sinabi. Tapos, ang tuting ka matagal na yun, kasi kailan lang kayo ni TL. Ay, last time lang kayo ni TL na sa team building. Tapos sabi niya pa, na isang beses din daw, na pinagalitan niya ako about AHD ko. Nagsabi daw si na wag naman daw akong pagalitan. Parang something gano'n. Tapos additional pa, di ko matandaan kung sinabi talaga to ni TL, pero ang sabi ni Jack kanina na bet nga daw ako nun. Tapos, inalam nila kung sino. Tapos, nalaman nila na babae. Parang napaano nila sa TL na babae daw. Tapos, may ginamit pa si term na sabi niya, Ate Jess. Parang ang sinabi na ang tawag sa kanya nung, may verbatim ba yung tawag doon? Basta, I don't know. Basta yung parang pagkakasabi ni TL, ang sabi sa kanya, Ate Jess, huwag mo naman, something ganon. Tapos, ang sabi nila, ang pinakauna daw na pumasok sa isip nila, isang tao lang. Tapos, napaisip din ako nun. Kasi, nung time na yun, na ako nun? Matino na ako nun. Tapos, na lang kami nun. Paalis na rin kami nun galing sa team building. So, around, Sunday na yun ng morning. Pinag-usapan na lang namin kung ano yung mga nangyari. Kasama ko si Ja, si Ate Jo, si Edge. Tapos, pumasok nun si TL. Yan nga, pinag-usapan namin kung sino kaya yun, ganyan. Tapos, nung bago pa nun si TL, ang unang nung pinag-usapan namin kung sino kaya ganyan. Kasi, isa lang naman din kilalang, sabi di ba babae, Ate Jess daw. So, isa lang yung pumasok sa isip. Kahit ako din, hindi naisip ko. Kaso parang imposible. Kasi may jowa yung tao. Alam ko may jowa siya. Before pa. Ewan ko lang ngayon. Sabi, wala na daw. I don't know. Una pumasok si TL King. Diyos ko, TL yun, boy. Tapos, possible din naman kasi pinag-usapan na, paano malalaman kung, paano niya malalaman na may ganong klaseng usapan kung hindi siya malapit sa amin? Diba? Kasi, paano niya malalaman na nagbibiroan kami about something ganito? Paano niya din malalaman na pinapagalitan ako about HD ko kung
hindi siya malapit sa amin, kung hindi siya malapit sa station ni TL. So, it's either, lang yan, Team Kelly or Team King. Tapos parang imposible naman na sa Team Kelly yun. Sa Team King, medyo possible. Napag-usapan nga namin na baka baka si TL King. Kasi parang imposible, na-imagine ko parang imposible. Pero, kung isipin nga, Ate Jess, so, isang clue na yun. Babae, isang clue na yun. Malapit sa amin, isang clue na din yun. Ayun lang, napapaisip lang. Tapos, sabi na nila, nahahanapin daw nila. Kasi hindi naman, kasi yun nga, ayun nasa swimming pool nga. Tapos, kailan lang, parang dun lang nalaman na bading daw ako. Kasi pinag-uusapan, nagbibiroan ng ganyan. Tapos sinabi nga na, bading daw ako, ganyan. Sinabi dun lang, nung nasa team building kami. Hindi naman doon alam ni TL na bading ako. Kaya din niya siguro, din niya start ni-reveal yung, na yun. Siguro yung topic na yun, dun na, kaya niya din na-open, tapos nalaman na, babae din yung nagkakagusto, ganun. Awa ko, nag-usapan nila doon, nung time na yun, nung nasa team building na, i-reveal daw nila na bading daw ako, mag-chat daw sila sa QC na bading ako, tapos kunyari wrong QC lang, ganyan. Tapos pati sa prod, inaanahan ako ni Ja na bigla siyang, ayoko mag-assume pero basta yung ginagawa niya kasi is magyayakap siya sa akin, usual, yung magbabakhag, gano'n. Tapos sabi niya, hanapin natin nagkakagusto sa'yo. Siya yung laging nagsasabi nun. Although na sa Ate Ju, pero siya yung parang invested din siya dun sa part na yun. Ba niya, hanapin doon yung nagkakagusto sa akin. Tapos, hindi naman ako juwaya muna kasi matagal na yun. Pero medyo inaano niya, binibring up niya din minsan. Tapos naisip ko nga, sabi niya din, kahapon ata yun. Tapos nakayakap din siya sa akin, tapos nakatayo kami. Usual lang yan, normal yan. Tapos, nasa likod ko siya, sabi niya, parang magsiselos daw sa ewan ko kung nalimutan ko na kung paano yung delivery, pero sabi niya magsiselos daw yung parang pagsiselosan daw siya nung nagkakagusto sa akin kasi ganun nga kami, clingy nga kami, ganun. Ewan ko, tapos isip ko tapos meron pa pala, okay. Ang time na nalaman, hindi ko alam kung gawa-gawa lang ba ni self ng utak ko o parang binibigyan ko lang ng meaning mo. Uwian, naglalakad kami papuntang, so galing kami ng prod. Paglabas namin ng prod, nandun din sila TL King, malapit sa locker kasama yung naglalakad papunta sa locker kasama yung mga agents niya. Tapos ito naman feeling ko alert na siya na kapag si TL King nandyan, feeling ko nagiging observant siya, mas nagiging observant siya sa magiging kilos. O kaya minsan pag nasa paligid siya, feeling ko tinitingnan niya si TL King. Tapos ako, medyo nonchalant lang, kunyari, hindi ko, wala akong pake sa paligid. So yun, tapos tinawag niya ako, tapos lumapit ako. Tapos kunyari, wala lang akong nasa isip nun. Tinawag niya ako, lumapit ako sa kanya kasi nasa likod ako lagi naglalakad. Tapos isip ko, hindi ko bigyan ng meaning. Pero, sabi niya, tapos, ayun, ewan ko, di ko alam kung umakla ba ako sa kanya or dumikit siya sa akin or inakbayan ako, gano'n. So, like, gano'n, ayun kong bigyan ng meaning, pero, ginagawa niya yun na siguro, di ko alam kung intentional or what. O siguro, tinitingnan niya yung magiging reaction, hinuhuli niya siguro. Yun, ayoko mag-feeling talaga, pero kung asumera ako, yun yung papasok sa isip ko. Tapos, isang beses pa na, ang ingay ni TL King, tapos nagko-call ako, nakatambay sa bay ko, dun sa hilera ko, yung nakatambay sa hilera ko, yung mga yung mga cover ko. Tapos ang ingay ni TL King, tapos tinawag siya ni TL, nagkakasatan sila, malapit sila sa bay namin, nasa bandang bunga, malapit sa station ni TL. Tapos si Ja nag-audit siya. Nasa tabi ko kasi yung station niya. So, nag-audit siya noon. Ewan ko kung ano ginagawa niya.
nagko-call listening, ganun. Tapos, tumingin siya dun sa side na yun. Sa side nila tia. Tapos, isip ko, anong ginagawa nito? Nag-o-observe na naman ba siya? Tinitingnan niya ba kung, alam mo yun, feeling ko talaga observant siya. Tinitingnan niya. O hinuhuli niya. Hindi ko alam. Tapos, ang hirap lang din kasi sa part na kapag aware ka na, kapag nagiging conscious ka. Kasi before, wala na nakapaki, diba? Pero dahil may mga pinag-usapan kaming ganyan, yung presence niya tuloy, mas nagiging known sa akin. At napapatingin ako lagi. Kasi kung normal na tao lang yan, wala naman akong, diba? Pero, hindi ko mapigilang mapatingin. Kahit, dapat, diba, ang nakakaya lang din kasi, baka mahalata naman na tumitingin. Pero ang gagawin ko, pag napapatingin ako, hindi ko alam. Kaya tinatry ko ng, alam mo yun, umiiwas ng tingin kasi baka mabigyan ng meaning. Parang ang weird siguro tingnan mo. Ayun. Ano pa ba? Yun na, doon na lang umikot yung usapan no. Tapos si Ja, hindi ko na siya masyadong crush. Hindi ko siya masyadong crush. Hindi ko alam. Siguro nahihimas-masan. Pero, yung ano din kasi, alam mo, iniisip ko din. Siguro kasi hindi ka nag-update. Ang hirap din na nag-name drop ako na alam ko. Pero may part sa akin na gusto ko ding umamin. Ano kaya yung iisipin? I mean, ano kaya maging reaction niya kapag umamin ako o iiwas pa siya? Kasi lagi niya sinasabi na pag ba tinutokso siya sa amin ganun, kapag nagka-crush siya, iiwasan niya. Yun daw siya, iwasan niya, hindi niya kakausapin, parang ganun. Hindi ko alam. Normal naman, kung asumera ka kasi, alam mo yun, iba yung ano mo, ewan ko ba ganun lang talaga siya. Like, inansisip ko na ganun lang talaga siya, that's normal para sa kanya. Yung mga ginagawa niya din. Tapos, pumasok na rin sa isip kong umamin kay Edge. Kasi hindi na rin namin siya kasama. Pero ayoko matukso. That's the reason why hindi ko maamin. Hindi ko masabi sa kanila kahit kinukulit nila ako. Diba? Although alam ni William, may part nga din sa akin na gusto kong sabihin kay Lian. Para alam mo yun, may mapagsabihan din ng ibang tao. Kaso ewan ko, baka oversharing na dahil super close kami ngayon, parang nag-overshare na naman ako. Baka, baka pagsisihan ko. Tas baka mas malimit ako. Yung ganun. Hindi ko alam. Basta favorite ko pa din yung hug niya. Tapos, nakwento niya din na ano nga siya, yung iba kasi nakikita niya. Kasi naman talaga sa amin, diba? Nagyayakapan, tapos lagi niya katatawa, tapos tatawagin niya ako, upo sa lap niya, yung mga ganun. Gets ko naman yung mga tao kung titingnan kami kasi medyo weird din talaga. Siyempre, boyish yung tignan. Tapos ganun kami. Though hindi lang naman ako ganun sa kanya, iba din naman. Pero ibang tao kung iisipin, magbibigyan talaga ng meaning yun, no? Tapos nai-ins lang siya, naasar lang siya sa mga tao na iba yung tingin. Kasi siguro, ewan ko, ilang siguro ganun yung team nila. Dahil sa prod, parang naiiba yung team namin. Dahil ganun kami ka-close, lagi nagyayakapan. Ano pa ba? So, random updates. Mas gusto kami ni Lian, binigyan niya ako ng cup, binili niya din ako ng damit nung sweldo. Kumain kasi kami sa Dennis nung pagka-sweldo. Tapos, si coach na si Ote, kailan ko lang nalaman. Wala na si Edge, nag-resign na siya. Pero sumama siya ng team building, sumunod sila. By the way, sila dyan, nag-apply for FA, I don't know kung anong position yan. At, ewan ko, medyo nalungkot lang ako kasi baka maiwan nila ako. Pero happy din naman ako kasi gusto naman nila yun. Bagay naman sa kanya yun. So, deserve niya din naman yun. Ay, may hang up. Ay, kaya ako nga siya naging crush, diba? Kasi super cool niya. Ang bilis niya matuto. Like that. Deserve niya yun so much. At si Camille din pala, uuwi ako sa amin kasi nandito si Camille. Gumala kami last time, kasama namin si Queenie, nagpamassage kami. Tapos, babalik na siya sa June. So, kay TL, kinusap sa TL na kung pwede wag ako mag-ardot, kung may ardot man. Kasi nga, uwi ako, kailangan ko umuwi. Dahil alam niya na yun, kay TL. Ayun, pinayagan naman ako na walang kapalit. So, uwi ako. Para gumala kami tayo.
Yun na yun. 15 minutes, 5.